Hello mga Lodi, kamusta po ulit kayo? Welcome po sa aking munting YouTube channel. Pasensya po dahil ngayon lang ulit ako naka-upload ng mga recap ko, dahil mayroon pong nangyari sa account ko na ito at ngayon kulang naaayos. Sana po ay patuloy kayong manunood ng mga ini-upload ko, sa ulit ay humihingi po ako ng patawad sa inyo. Sa pagpapatuloy ng ating nakaraang kwento, makikita natin ang isang silid na kung saan mayroong mga taong nag-uusap-usap, at nandirito ang mga miyembro ng mga taga-Japanese Excavation Research Team, at pinag-uusapan nila ang nangyari tungkol kay Sasaki. Ibinalita sa kanila ng isang sundalo na ang future guide relic ay kasalukuyan itong nawasak, at dahil nga sa mga narinig nila ay nanlumo ang mga ito, dahil sa nawala ang kanilang kayamanan na tanging nagbibigay sana sa kanila ng magandang oportunidad. Hindi naman makapaniwala ang isang lalaki sa kanyang mga narinig tungkol sa pangkat ni Captain Mori, na sila mismo ang nagbarilan, at dahil nga doon ay nasugatan sila. Pawis at nag-aalangang sumagot ang sundalo at inamin nito na totoo ang mga narinig nito na balita. Dahil nga doon galit ito at biglang napatayo habang nagsisiga na walang kabuluhan ang mga pinagsasabi ng sundalo, ang top mole na ito siya na nga ang nagtanong siya pa ang galit. Hindi na nga ito nagpaawat pa at nang dahil sa labis na galit ay parang lalabas na ito sa kanyang balat habang nagsusumigaw ang top mole na ito. Dahil sa mga narinig nito na ulat ng sundalo ay tinanong niya ito na kung biro lang ba para sa kanila ang mga nangyayari, pinakalma naman siya ng mga kasamahan nito, pero ang top mole na ito ay patuloy pa rin ito sa pagsisigaw. Samantala, sa likod ng pintuan ay may isang babae na nakasilip sa nakabukas na pintuan, at makikita natin na may kausap ito sa kanyang cellphone. Iniulat nito sa kausap niya na konfirmado ng nawasak na ang aklat na future guide relic, at kasalukuyang dumadanas sa ngayon ang Japanese Defense Force ng matinding pagkatalo, hindi naman makapaniwala ang kausap nito kaya napabuntong hininga na lamang ito sa kabilang linya. Labis na lamang itong nagtataka dahil sa sinabi sa kanya ng babae na mukhang espiya, na ang nangyaring kaguluhan sa Japan Excavation Team ay kagagawan lamang ng isang tao, at hindi nila alam na ang tao na iyon ay ang ating bida pala. Lumipat tayo sa isang lugar, na kung saan makikita natin ang pangalang ng TKBM Relic Excavation Department, at mayroong nag-uusap at nagtatanong ito sa kanyang kausap na kung ano na ang gagawin nila, kung maghihiganti ba sila dahil sa kanilang natamong pagkatalo, sumagot naman ang kausap nito na hindi na ito kailangan pa. Ayon naman pala, makikita natin ang isang nakatalikod na lalaki, at ang lalaki pala na ito ay ang kausap ng babae kanina sa kanyang cellphone. Sinabi ng babae na ang kanilang ipinuhunan para sa Future Guide Research Project ay nawala na at nasayang lamang ito, sumagot naman ang lalaking nakatalikod na tama ka naman sa mga sinabi mo, subalit mag-isip ka muna ng sandali. Dahil kung matagumpay na nawasak ng ating bida ang Future Guide Relic, ay nangunguhulugan lamang ito na isang makapangyarihang tao ang ating bida, kaya naisip pa niya na mas mabuting ma-recruit nila ito na sumali sa kanilang pangkat. Hindi naman sumang-ayon ang babae na kausap nito sa kabilang linya, sinabi nito na ang ating bida ang nagwasak ng kanilang pinakamahalagang relic ng walang pag-alinlangan, at paano kung ito rin ang taong wawasak sa kanilang mga itinagong mga relic sa kanilang kumpanya. Dagdag pa nito na ano ang kanilang gagawin kung ang ating bida ang wawasak sa mga relic ng kanilang presidente, sa kabilang banda makikita natin ang lalaki sa kabilang linya na nakangiti ito. Sinabi niya na walang magiging isyo kung bibigyan nila ng malaking pasahod ang ating bida, kaya may pagmamalaking sinabi nito na walang anuman ang hindi kayang resolbahin ng pera. Sa kabilang banda, dama po naman tayo sa lugar ng Las Vegas sa Amerika, makikita natin ang ating bida na nakaupo habang umiinom ito, mapapansin natin na parang naiinis ito dahil sa ang kanyang hinihintay ay hindi pa rin dumarating. Nang bigla itong may napansin at napalingon ito, at ayon naman pala, makikita natin ang mga lalaki na pinangbubagbog ng ating bida sa nakaraang episode. Kumaway si Oh Sung-woo habang may sinasabi ito na Soju Hyun andyan ka lang pala, habang ang isang hangal nito na kasama ay nakikipag-away sa staff ng hotel dahil sa hindi sana sila papasukin sa loob ng hotel, kaya galit nitong sinabihan ng staff na mayroon silang trabaho na dapat pag-usapan kasama ang ating bida. Pagdating nila sa harapan ng ating bida ay pinagalitan niya ang mga ito, dahil lagpas na sa 30 minutos silang late. Nagpaliwanag naman si Oh Sung-woo na nahuli lamang sila ay dahil sa staff sabay turo nito, sinaad niya na hindi sila pinahihintulutan na makapasok sa loob ng hotel kaya nahuli sila. Ipinaliwanag naman ng staff ng hotel na ito ang Medes Auction House, at ang mga taong maaaring pumasok lamang ay ang mga taong may pahintulot,
at ang mga taong exclusibo lamang, kaya nagalit na lamang si Oh Sung-woo dahil sa sinabi ng staff, sabay tanong nito na kung ano ba ang maling nagawa nila nang umabot pa sa ganito. Nagpatuloy pa nga sa bangayan nila ang dalawa, at dahil nga doon ay sinabihan na sila ng staff na kung ipagpapatuloy pa nila ang kanilang mga inaasal, ay puwersahan na nito silang papalabasin sa hotel. Labis na nga lang nagalit si Oh Sung-woo at napamura na lamang ito, dahil sa hindi nito naiintindihan ang mga pinagsasabi ng staff, at dahil ito sa magkaiba sila ng lengguwahe, ang ating bida naman na kanina pa nakikinig sa bangayan ng dalawa ay napapikit na lamang ito dahil sa kaguluhan na dinala ng tatlo niyang alalay. Hindi na nga ito nakapagtiis pa at sinabihan na niya si Oh Sung-woo na tingnan mo ngayon ang sarili mo, umaakto kang kung sinong mataas at makapangyarihan, nasa Amerika ka ngayon, at gusto mo siyang magsalita ng lengguwaheng Korean. Hindi naman nakaangal pa si Oh Sung-woo dahil sa sinabi ng ating bida. Sinabi ng ating bida sa staff na mga bisita niya ang tatlong may ingay na ito, at humingi siya ng pahintulot na isama ang mga ito sa listahan ng mga taong maaaring pumasok sa hotel, dahilan naman ng pagkagulat ng staff. Agad naman itong humingi ng patawad sa ating bida dahil sa nakagawa siya ng isang malaking pagkasala, samantala ang ating bida ay napatawa na lamang ito at mapagkumbaba nitong tinanggap ang paghingi ng tawad ng staff, sabay sabi nito na okay lang at naiintindihan niya rin naman ito dahil sa kulang rin naman sa disiplina ang mga kasama nito, dahilan naman sa pagkahiya ng tatlong niyang alalay. Pagkaalis ng staff ay agad namang napatanong si Oh Sung-woo sa ating bida at namamangha ito dahil sa nakakapagsalita ng will ang English ang ating bida. Sinagot naman siya ng ating bida na hindi na ito mahalaga pa, at agad niyang pinaupo ang mga ito upang iulat sa kanya kung ano ang kanilang nakalap na mga impormasyon, at agad namang sumunod sa ating bida ang tatlo niyang mga may ingay na alalay. Mayroon silang ibinigay na mga dokumento sa ating bida, saad pa ni Oh Sung-woo na ang mga dokumento na ito ay nakalap nila tungkol sa mga taong mayroong palayaw na JK, namangha naman ang ating bida dahil sa ginawa talaga ng tatlong ito ang kanilang makakaya upang makakalap ng magandang impormasyon. At dahil doon napangiti na lamang ang ating bida, at napasabi ito sa kanyang sarili na sa huli, ay mayroon din naman palang pakinabang ang mga ito. Kung gayon, dahil sa impormasyon na ito, mahahanap mo na ba ang taong hinahanap mo? Pagtatanong ni Oh Sung-woo, sumagot naman sa kanya ang ating bida na oo, magagawa kong hanapin ang taong hinahanap ko. Naisip ng ating bida na ang JK ay isang pekeng palayaw lamang na ginagamit ni CEO Kun. Napangiti na lamang ito at habang inaabot ang isang dokumento, ay napasabi ito sa kanyang sarili na kung naruroon sa auction house ang bastardong si CEO Kun ay iisa lamang ang dahilan, at yun ay mayroong lalabas na isang mahalagang relic sa auction house, kaya naisip nito na tingnan niya kung ano ang maaaring mahalagang relic ang lalabas sa auction house. Pagkabukas nito ng dokumento ay agad niyang sinuri kung ano ang mahalagang relic ang maaaring lalabas, at naiisip pa ng ating bida na may posibilidad na may isang god-tier relic ang maaaring magpakita rito. Habang tinitingnan niya ang auction catalog ay nakita naman ito ni Oh Sung-woo, at dahil sa nagtataka ito ay tinanong nito ang ating bida na kung bakit ito nakatingin sa auction catalog, dahil sa ang mga taong sobrang yaman lamang ang maaaring magtipon-tipon sa lugar na kagaya nito, at kung nagtatangkang sumali rito ang ating bida at maswerteng makakuha ng kahit isang item lamang, ay siguradong masisimot ang dala nitong pera. Masusing tiningnan ng ating bida ang auction catalog, at nagtataka ito dahil sa nakita na nito ang lahat na item na lalabas sa auction house, subalit hindi nito nakita ang isang god tier na maaaring lalabas rito, kaya napatanong na lamang ito sa kanyang sarili na kung ano ba ang ibig sabihin ng nabasa niyang propesya. Code of Hammurabi, at ang Shakespeare's Pen, ito ang dalawang bagay na gusto kong makuha sambit ng ating bida. Samantala napatulala na lamang si Oh Sung-woo dahil sa mga sinabi ng ating bida. At nang bigla nitong napagtanto ang mga sinabi ng ating bida, at labis itong nagulat, kung kaya't napatayo ito at napahampas ng kanyang kamay sa lamesa, dahilan naman ng muntikan ng pagkatambo ng baso na may lamang inumin, sabay tanong nito sa ating bida kung talaga bang sigurado itong sasali sa auction. Ang ating bida na walang anumang bahid ng emosyon ang makikita sa mukha, ay pasimple itong sumagot at sumang-ayon sa sinabi ni Oh Sung-woo. Nagulat ito at hindi makapaniwala dahil sa sinabi ng ating bida. Dagdag pa nito na sinabi sa bida natin na kung niloloko lang ba siya nito,
dahil ang kanilang pinag-uusapan sa ngayon ay ang Miedas na kung saan puro mayayaman ang makikita at sumasali rito, kaya hindi na lamang ito makapaniwala na gustong sumali ng ating bida sa gaganapin na auction. Binalaan pa ito ni Oh Sung-woo na ang paunang bid ay nagsisimula sa 10 bilyong won o kaya 20 bilyong won. Dagdag pa nito na pumunta lamang sila dito upang makabuo ng mga connection sa ibang tao, at hindi nila pinaplano na bumili ng kung anuman sa gaganapin na auction. Dahil sa mga narinig ng ating bida na sinabi ni Oh Sung-woo, napangiti na lamang ito at sinabihan niya ito na, ano ba sa tingin mo, na wala akong pera para ibili ng kung anumang bagay na gusto ko dito. Agad na nga itong tumayo sabay lumakad na ito paalis, habang nasa likuran nito ang tatlo niyang alalay na tumatakbo at sumisigaw na maghintay ito at kung saan ito pupunta, baka nakalimutan nyo, ito ang City of Gambling sagot sa kanila ng bida natin. Nilingon nito ang tatlo sabay nakangiting sinabi nito na makakamit mo ang ninanais mo, kung mayroon kang pera. Dahil dito, napamura na lamang si Oh Sung-woo dahil sa sinabi ng ating bida, hindi siya makapaniwala na ang naisip na paraan ng ating bida upang magparami ng pera, ay sa pamagitan lang pala ng pagsusugal. Kaya napasabi na lamang ito na talagang isang baliw ang ating bida. Makaraan ng ilang sandali, makikita na natin ang isang machine na kung saan mayroon itong mga numero na patuloy sa pagtaas, dahil sa pagkamangha ng isang tao, hindi ito makapaniwala na patuloy pa rin ang pagtaas ng mga numero. Samantala, manghang-mangha ang mga tao habang may pinapanood ang mga ito, kasama na dito ang tatlong alalay ng ating bida, napasabi pa ang isang lalaki sa likuran na hindi ito makapaniwala dahil sa mayroon pa itong 10 ikot at mayroong posibilidad na tataas pa ang mga numero. Sa kabilang banda naman ay nakabukas na ang mga bibig ng mga alalay ng ating bida, dahil sa hindi ang mga ito makapaniwala sa mga kanilang nasasaksihan. Kaya nagtatakang napatanong ang mga ito kung normal lamang ba at hinahayaan lamang ng kasino na ito na tumaas ng ganito kataas ang mga numero, at kung hindi pa ito cash out agad ng ating bida ay maaari pa itong tumaas ng sobra. Si Oh Sung-woo na sobrang napabilib sa bida natin, ay nagpapawis na ito at napasabi ito na sobrang kamangha-mangha na ang mga nangyayari, at sa katotohanan na maaaring manalo ng ilang milyong won ang ating bida, dahil lamang sa paglalaro nito ng slot machines. Kaya hindi na lamang ito makapaniwala, kung paano ito nagagawa ng ating bida. Makaraan ng ilang sandali, makikita na nating ang isang voucher na lumalabas na sa isang machine. Ang voucher pala na lumabas sa machine ay kasalukuyang hawak ng ating bida, na sinasabihan nito ang kanyang mga alalay na lumakad na at pupunta na sila sa susunod na lokasyon, dahil ipagpalat na niya ito at nang makuha na ang kanyang mga napanalunan. Habang hawak-hawak ang voucher ng mga napanalunan ng bida natin, tuwang-tuwa ang tatlo nitong Alipores, at napa-holy shit na lamang si Oh Sung-woo sabay tanong sa ating bida kung magkano ba lahat ang napanalunan nito, nang asar pa nga niya nitong sinabihan na mukhang samobra yata ng kaunti ang ginawa niyang panduduga sa mga slots machine, at natatakot na lamang ito dahil sa baka mayroong baliw na aatake o kaya't papatay sa kanila. Maya't maya nga ay mayroong taong nagpatigil sa paglalakad ating bida. At ang taong nagpatigil pala sa kanila ay isang staff ng kasino, isang taong may kulay yellow na buhok na mukhang masungit. Nagtanong ito sa ating bida kung maaari niya ba itong masuri, dahil sa hindi pa nangyayari sa kanila ang ganitong kaganapan, na may isang taong nanalo ng napakaraming mga jackpot. Nakangiting itinaas ng ating bida ang kamay nito, at sumang-ayon ito sa sinabi ng staff. Agad na nga nitong hinimas-himas ang katawan ng bida natin, at habang abala ito sa pagsuri sa katawan ng ating bida ay sinabihan nito ang staff na wala kang makita dyan na kahit ano. Lumabas na lamang ang pawis sa mukha ng staff at nauutaw itong sinagot ang ating bida na oo, tama ka nga, pero sa tingin ko, lumabas ang pawis ng staff, dahil sa naramdaman yata nito ang abs ng ating bida, dahil sa sobrang paghimas-himas nito sa katawan ng ating bida, haha-joke lang po. Nakita nito ang isang palamuti na nakasabit sa daliri ng ating bida, at tinanong niya ito kung ano ba ang bagay na nakasabit sa daliri nito. Agad nitong ipinakita at iniabot ang isang maliit na patalim, at sinabi ng ating bida na isa itong souvenir na kanyang binili, at para sa ating bida maganda ito, dahil sa kung titingnan ay para itong isang ginto. Matapos masuri ay nakumpirma ng staff na isa lamang itong normal na souvenir, subalit napangiti ng patago ang ating bida, dahil sa kung may ano palang hiwaga ang souvenir na nasa daliri nito na inakalang normal lamang ng staff.
Ang maliit na patalim na ito na inakalang normal lamang na souvenir ay isa palang relic, at ito pala ay ang gintong palakol na nagpalat anyo lamang bilang isang maliit na patalim, at maya't maya na nga ay nagsalita na ito, napabuntong hininga ito dahil sa hindi niya matanggap na siya, ang gintong palakol, ay nasa kasalukuyang nasa nakakahiyang anyo na ito bilang isang munting patalim. Napatanong ito sa ating bida na, Master, gaano ako katagal upang mananatili sa ganitong anyo? Samantala ang ating bida na hindi nakikinig sa mga sinasabi ng gintong palakol, ay napasabi ito sa kanyang sarili na bilang isang relic user, ang pagbago sa mga anyo ng mga relic ay ang isa sa mga pinaka-importante na kasanayan na dapat matutunan ng isang tagagamit nito. Kaya naman pala sunod-sunod ang panalo ng ating bida ng mga jackpot sa mga slot machines, ay dahil pala ito sa gintong palakol na mayroong kakayahang magtukoy ng mga kayamanan at iba pang mahahalagang bagay. At kaya naman ay nalalaman kaagad ng bida natin kung saang slot machines siya tataya upang manalo ng mga jackpot, ito ang dahilan kung bakit dala-dala niya ang gintong palakol na nasa anyo ng munting patalim. At isa pa dahil sa gintong palakol, ay nalalaman din ng ating bida kung saang mga kasino ang magbibigay sa kanya ng may pinakamataas na porsyento ng panalo, kaya dahil sa mga magandang kakayahan ng gintong palakol, ay labis itong natuwa at pinuri pa niya ito. At dahil sa wala namang nakitang mga anomalya ang staff ng kasino, ay humingi ito ng patawad sa ating bida. At pinuri pa niya ito dahil sa talagang maswerte lang ito siguro kaya nanalo ito ng ilang beses sa mga slot machines, kawawang kasino, para silang nilooban dahil sa pandudugan ng ating bida. Manghang-mangha si Oh Sung-woo sa bida natin dahil sa lahat ng pandudugan nito ay hindi ito nahuli-huli, kaya tinanong niya ito kung ano ba ang mga sekreto nito sa likod ng kanyang mga tagumpay na panduduga sa kasino. Kawawang mga staff nagtipon-tipon sila, para galugarin ang bawat slots machine, upang makakita ng mga palatandaan ng mga panduduga ng bida natin, ayon pa dito ay hindi pa sila nakakita ng mga kagaya nito na nangyayari sa mga kasino. Itinaas ng ating bida ang kamay nito, at sinabihan niya si Oh Sung-woo na umpisahan na ang paggalaw, dahil sa lilipat na sila sa ibang kasino at tigil-tigilan na nito ang pagkamangha sa mga maliit na bagay, si Oh Sung-woo, na hindi parent kumbinsido at gusto paring malaman ang mga sekreto ng ating bida, ay tinanong niya pa ulit ito. Habang nasa kamay nito ang voucher ay inilapag niya ito sa lamesa, at agad namang tinanong ng staff ang ating bida kung ano ba ang maitutulong nito sa kanya. Nakangiting sinabi nito sa staff na ipagpalit niya ito lahat sa cash, ang staff na hindi makapaniwala dahil sa dami ng nakita nitong mga numero sa voucher, ay nauutal itong tinanong ulit ang ating bida kung talaga bang lahat ng ito, kung gayon ay kailangan niya munang e-escort ito papuntang VIP room kaya maghintay lamang ito ng sandali. Ang ating bida, na ayaw na ang ano pang pasikot-sikot, ay sinabihan niya ang staff na, "Wag na, doll, iyan mo na lang at ibigay mo na lang kaagad ang pera ko." Makaraan ng ilang sandali, makikita natin ang mga inumin at pagkain sa lamesa, at mayroong napamura dahil sa buong talambuhay nito ay hindi pa ito nakakita ng ganito kadaming pera. Si Oh Sung-woo pala ang nagdodol-doll habang hawak-hawak ang sangkatutak na pera, ayon pa sa kanya na tamang-tama na ang mga pera na ito, upang mamuhay tayo ng payapa sa buo nating buhay, dumagtong pa ang isang alipors ng ating bida na mayaman na tayo, milyonaryo na tayo. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari. Pa-subscribe na rin po at like ng ating video hihi. Maraming salamat sa inyong panunood.